give you praise. We give you glory, Lord. Malakas na palakpak, come on. Sa Diyos na kailanman ay hindi nagbago. Sa Diyos na kailanman ay laging sukdulan kong magmahal. Yes, Lord, you deserve all our praise, all the worship, all glory, and adoration, O Lord. Oh, hallelujah. Truly, Lord, we are thankful because we have an unchanging God. Ang Diyos na kailanman ay hindi nagbago noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Salamat, for you have always loved us exceedingly, Lord. Bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon, you made us worthy through the power of your blood. At hayaan niyo, O Diyos, ngayong oras na ito, i-welcome namin ang inyong Spirito. Holy Spirit, freely move in our midst. You are freely going to hover around this place, releasing blessings, releasing answered prayers, anointing, healing, and deliverance. And today, Lord God, we are expecting mighty move from you than ever before. In Jesus' name. Lord, as we acknowledge your presence, we also admit na kami po ay maraming kakulangan at kalabisan, O Diyos, sa inyong biyaya. Kaya, Panginoon, humihingi kami ng tawad ngayong oras na ito. Pakalinisin niyo kami ng inyong banal na dugo at isuot niyo sa amin ang baluti ng katwiran. At hayaan niyo ngayong oras na ito, matanggap namin ng buong buo ang iyong mga salita. We are excited, Lord God, to reflect on your word. Excited kami, Lord, to be rebuked, to be corrected, to be trained in righteousness through your word, O Lord God. We will not only be informed today, but we will be transformed by your word from glory to glory to glory. Lord, we declare the complete victory of today. Tinatanggap namin, Panginoon, ang katagumpayan at aalis kami sa lugar na ito na hindi lamang pinuno ng iyong presensya at ng iyong salita, kundi lalabas kaming nag-uumapaw ng kabutihan mo at ng iyong habag at biyaya sa aming mga buhay. Lord, cause us to love you more each and every day of our lives. And Lord, we declare that today is the day of deliverance, day of victory, and a day of salvation. Thank you so much, Lord God. I-bless nyo rin po ang mga JA1 worship services all throughout the globe. Also, we declare prayers of protection, restoration, strength sa aming pong Apostle Bishop Art and Reverend Lynn na ngayon ay nasa Amerika, Panginoon. We are declaring your tremendous, tremendous anointing and power to flow upon their lives in Jesus' name. Salamat sa mga anghel mo na nag-iingat sa kanila palagi at ang iyong dugo na nakabalot sa kanila saan man sila makarating at ano man ang kanilang gawin. Salamat, Lord God, for the victory. At ngayong oras na ito, kiniklaim namin, we are completely victorious through the blood of the Lamb. And we declare that the enemy, the devil, is completely defeated in our midst. Wala na siyang karapatan at magagawa sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord. We entrust to you everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may all be seated, please. Let us all declare Luke chapter 4, verses 18 to 19. Sabay-sabay tayo. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus. He is the Anointed One. Amen. Palakpakan natin si Jesus, who is worthy of all honor and praise. And let us also declare our culture as J1 family. Sabay-sabay. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Amen. Makikisabi sa katabi mo, partner, excited ako today kasi nakita kita.
at may encounter natin si Lord. Amen. Are we excited? Ang ating mga Apostle Bishop Art and Reverend Dean ay nasa lugar po ngayon ng Los Angeles, California. At nandun po sila para magdaos ng anniversary doon and also to magkaroon po ng conferences on inner healing and deliverance. Lagi natin silang pinagpe-pray. Amen and amen. Still, we are on the last leg of our series patungkol po sa faith. At kung last week pinag-usapan natin ang faith na lumalaban, ngayon naman po may magandang pag-uusapan muli tayo patungkol sa pananampalataya. Are you ready? Man is born free, but his life is full of chains. Pansin po ba natin ito minsan nangyayari sa atin? Para bang ang ganit? Para bang may pumipigil? Born again na ako, pastor. Pero bakit ganun? Parang may pumipigil pa sa magandang plano ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano yung number one chain na yan? The chains of self-centeredness. Sabihin nga po natin, self-centeredness. Ito po yung chain na laging nakapokus sa sarili. Ano kayang magandang work ko pagka-graduate ko? Ano kaya ang kailangan ko na talagang makakapagpasaya sa akin? Ano kaya ang tunay na fulfillment ng buhay ko? Sino kaya ang God's will na partner ko? So all questions that we have in life always point to us. Faith should always point to Him. Pag sinabing faith, laging dapat ang turo kay Lord, hindi sa atin. Kaya ang topic natin this morning, pinamagatang, selfless faith. Everybody say selfless. Everybody say selfless faith. May time talaga na dumarating sa point na puro tayo sarili. Ako. As a matter of fact, ang katotohanan ay ganito. Merong three main desires ang mankind. I've subdivided it to only 3 points. Una, we want to overachieve our goals. Hindi lang basta ma-achieve. Gusto natin overachieve ang goals. Walang hanggang pag-achieve ng mga goals sa buhay. At kapag nakuha na ang goal, hindi pa rin sapat. Gusto niya pa ng more. Kailan po ba natin masasabi na mayaman tayo? In terms of pesos. Sige nga. Kailan mo masasabing, ay, mayaman na ako? In terms of pesos, magkano dapat? Ay. Come on, give me a value. 20,000. Meron dito, 50,000. Pag ako po'y sumasahod ng 50,000 monthly, mayaman na ako. Paano yung wala ka pang 50,000? Pero nung naabot niya na yung 50,000 na salary per month, na-realize niya, kulang pa pala yun. Ang kailangan ko pala yung 100,000 a month. Kasi habang lumalaki ang kanyang pera, tumataas din ang kanyang gustong bilhin at gastusin. Eto na, naabot niya ang 100,000 salary a month. Na-realize niya naman, kulang pa rin. Ang kailangan ko pala, 200,000 a month para masabing ako ay mayaman at may financial freedom. Hanggang sa nakuha niya ang 200,000, na-realize niya na naman, laksin ng konti. Kulang pa rin pala. Hanggang sa umabot na sa milyon, umabot na sa bilyon ang kanyang yaman. At nung nasa kanya na ang billions, nung tinanong siya, okay ka na? Na-achieve mo na? Alam niyo ang sabi niya, hindi pa. Bakit? Nasa iyo na lahat. Ang kailangan ko pala ay bumalik
sa buhay kong simple, yung 50,000 lang ang aking sahod. Matapos mong makuha ang goals na gustong makuha ng maraming tao, biglang sasabihin mo, gusto mong bumalik sa payak at simpleng pamumuhay? Kasi na-realize ko na paglaki pala ng pera, paglaki din ng responsibilidad at lumaki din ang aking stress. Hindi naman nakalagay sa job description ko na ganito kalaking stress pala ang aking haharapin. Meron po ba ditong nag-apply siya at nung ibinigay sa kanya ang job description, ganitong gagawin mo, number 1, number 2, number 3. May naglagay ba doon na ang haharapin mong stress ay sagad hanggang lampas pa sa iyong height? May ganun po bang nagbibigay ng trabaho? Ang tawag doon, hidden charges. Parang Meralco minsan, may hidden charges. Pero buti na lang mayayaman ng taga JA1. Alam niyo, sabi niya, kaya hindi ko na ma-enjoy ang aking maraming pera. Kasi kung ano mang meron ako ngayon, nagkasakit lang ako. At lahat ng meron ako ginagamit upang gamutin. At ang nakikinabang ng lahat ng billions ko ay yung aking kasambahay. Siya ang kumakain ng lechon. Nasa kanya ang barbecue, ang akin ay stick lamang. Dahil bawal. Kung pwede lang na ipamigay ko na lang lahat ito para lang makabalik sa simpleng buhay, gagawin ko. Ano bang gusto talaga ng tao? Nung simple ang buhay, gusto rumangya. Nung marangya na, gusto sumimple uli. Never-ending search for meaning. Kaya sabi ni Solomon sa Ecclesiastes, everything is meaningless. And that is coming from a person, Solomon, who overachieved in life. May karapatan siyang magsabi na everything is meaningless sapagkat siya lamang ang totoong nakaranas ng lahat sa mundong ito. We always want more. And that is a very selfish desire of mankind. Pangalawa, we always want to overcome hardships. Aba, syempre naman, pastor. Yan ang hinahangat ko at pinagpe-pray ko, yung magtagumpay ako sa mga dagok at pagsubok ng buhay. Alam niyo po ang natutunan ko pagdating po sa overcoming hardships? Kapag pala may inaalis ang Diyos, hindi ito para saktan ka lang, kundi dahil pinapalaya ka niya. Kasi marami sa atin pagod na sa buhay dahil akala po ang pagsubok ay dagdag stress. Sino pong gano'n ang kanyang pagkaunawa? Na kaya may pagsubok, ito'y pandagdag sa stress natin. Talaga namang si Lord hindi na ako pinagpahinga sa stress ko Sunod-sunod ang dagok Alam niyo kami yung mag-asawa, sa biyaya ng Diyos, we have learned the dynamics of life's challenges. Ang perspective ng iba, ganito. And this was our perspective as well noon. Pag may pagsubok, dagdag stress, pahirap na naman. Pero nung nalaman ko't natuklasan ang totoong purpose ng hardships, ganito pala yan. Kaya ka may pagsubok, kasi may gusto ang Diyos na alisin sa atin, na nakakabigat sa ating lakbayin, kasi gusto niya, simplihan mo lang ang buhay. Kaya ka pala dumadaan sa matinding hardship o pagsubok kasi ang Diyos may inaalis sa iyong mabigat. Hindi ka pala dinadagdagan ng Diyos ng bigat. May gusto siyang alisin sa iyo. At ang bagyo na yan ang minsang nagwawash out at nag-aalis ng mga bagay na hindi naman kailangan sa takbuhin mo. Are you with me? Kasi si Lord nakatingin sa atin kung paano yung buhay natin ay hindi lang magiging life. Ang gusto ng Diyos, we will have a legacy. Sabihin natin, legacy. Because if you simplify your life,
you will amplify your legacy. The more na mas simple ang buhay, the more na mas malakas at mas matindi ang legacy. Pastor, paano yun? Kasi kapag ikaw ay, ang buhay mo is stress, hindi ko sasabing stress-free, but you are able to manage your stress, then you are able to live simply. Ang tao kaya nagdadagdag ng maraming goal sa buhay kasi akala niya makakatulong yun para mawala ang stress. Where in fact, nagdadagdag pa siya ng more. Kaya ang gusto ng Diyos sa atin, alisin niya yung mga pinanghahawakan natin na mga bagay sa mundong ito and just simplify your life. Napansin ko yan. Habang umiidad ang tao, gusto sumisimple ang buhay. Tama ho ba? Pero noong siya'y wala pa sa edad, na ika ngayon narating niya na ang maraming rurok ng tagumpay, he is striving for more. Hindi pampakomplicate ang hardships. Ito'y pampasimplify. Dumadating ang hardships because God uses them to remove the complexities in our lives so that we can live simply. Tayo lang naman ang mahilig magpakomplikado ng ating buhay, mga kapatid. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ito ang sabi ng pinakamatalinong hari. After all of this, there is only one thing to say. Have reverence for God and obey His commands because this is all that we were created for. Wala siyang maraming sinabi na ganito pala ang gawin natin sa buhay na ito, maghangad ka ng ganito, gawin mo ito, kunin mo ito, alisin mo ito. No, ang sabi niya lang, at the end of it all, ang bottom line ng buhay sa mundo, tuturo pa rin sa Diyos. Have reverence for God, fear God, and obey His commands. Dahil yan ang purpose mo. Amen? Kaya kapatid, kapag mayroong pagsubok, sabi ni James, sabi sa book of James, mag-alak ka kapag mayroong kang pinagdadaan ng pagsubok. Because this produces perseverance hanggang sa mabuo ang character ng Lord sa'yo. Kaya pala yun ang sabi kasi may inaalis talaga ang Diyos sa atin through hardships and storms of life. Pangatlong desire ng tao, to overtake others. Buti na lang walang ganito sa JA1. Amen. Parang mahina ang amen nyo ngayon. Sa totoo lang po, may mga taong hindi kayang mabuhay nang hindi siya nagkukumpara at hindi siya nakikipagkumpetensya. Ang buhay po ay parang pagdadrive ng sasakyan. Dapat i-enjoy mo lang ang biyahe hanggang sa makarating ka sa iyong pupuntahan. May kanya-kanya tayong model ng sasakyan. May Toyota, may Nissan, Nissan na andar, Nissan hindi. Merong super fast, merong normal speed lamang, merong mabagal ang kanyang sasakyan kasi kalesa ang sinakyan. Biruin mo, yung nakakalesa, pepersahin niya yung kabayo na sumabay sa Ferrari. At pag siya nagsabi, madaya yung naka-Ferrari ngayon, inunahan ako, ay malamang. Yung Ferrari may horsepower. Eh ikaw, horse lang. Walang power. It is like we want to always compare everything. Tapos may kanya-kanya pa tayong kalsadang dinadaanan. Merong smooth, merong malubak, merong straight lamang, merong zigzag. So why do we compare? Eh iba-iba naman ang ating nilalakaran. Yung katabi mo, kahit kayo'y kambal, magkaiba pa rin kayo ng nilalakaran. Yung mag-asawa, bagamat kayo iisa sa paningin ng Diyos, may sarili-sarili pa rin kayong nilalakaran pagdating sa inyong pananampalataya. Do you agree? Ito ang problema ng maraming Kristiyano, walang ganito sa JA1. We compare our beginning to someone else's middle. Nasa umpisa ka pa lamang.
Yung kaibigan mo'y nasa gitna na. Huwag kang mainggit. Huwag mong ikumpara. Si pastor, malayo na. Ako naman nandito pa sa umpisa. O, di mag-umpisa ka. At darating ang time, aabot ka rin doon sa level niya. Amen. Hindi sabay-sabay ang paglago. Hindi sabay-sabay ang pagyaman. Hindi sabay-sabay ang buhos ng anointing. May kanya-kanyang pace ang bawat tao. Sabi ng Biblia, may nauunang nahuhuli at may nahuhuling. So don't compare your beginning to someone else's middle or someone else's finish line. Bakit ang kanya pastor ay matuwid ang daan niya, ang akin ay sigsag ang aking dinadaanan? Enjoy the ride. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, enjoy mo lang ang ride. Bakit ka ang mga driver sa daan? Nakala mo lagi nasa race. Sabi mo sa katabi mo, parang may kilala akong ganun. Pag nasa daan ay akala mo lagi nasa race. Pag may nalampasan siya, ang sasabihin, kahina ganoon mag-drive. Siguro BYD yun. Ano yung BYD? Babae yung driver. O kaya naman, bulok yung driver. Ay, ano ba yan? Pag siya naman ang nalampasan, may sasabihin uli. Ano kang bilis noon, yabang? Nako, pag ikay na-aksidente, makikita mo ang hinahanap mo. Ay natural, mabilis yun. Ferrari yun eh. Ang Ferrari tumatakbo ng 20 o 40 kilometers per hour ay walang kwentang Ferrari. May kausap pa ba ako dito? Huwag mong i-expect na ang kalesa mo itatakbong parang Ferrari. Gusto ko rin pong bumilis. Paltan mo ang kalesa mo. Galingan mo lalo ang pananampalataya mo. Ang pananampalataya niya ay ka-Ferrari eh. Ang iyo ay gakalesa. Tapos sasabihin mo, madaya yung Ferrari. May kausap pa ba ako? Sabi mo sa iyong sarili, I received the power of contentment. Power po yan. Yung ikaw ay hindi nagkukumpara, that is a power from God. Alam niyo po ba na may success na failure pa rin? Pastor, ano? May success na failure pa rin. At alam mo po ba yung greatest failure in life? The greatest failure in life is being successful on things that do not matter. Napaiyak mo yung kaaway mo, nanalo ka sa argumento. O, di successful ka, tama? No, failure ka. Because it doesn't matter. All that matters are those that will impact eternity. Mga kabataang naririto, raise your hands. Yung mga nag-aaral pa, raise your hands. Salamat po sa 3 dosenang kabataan na nag-aaral. Yung iba, out of school. Young people, makinig. Sa kakapataas mo ng marka mo, na feeling mo, medals mo ang magde-define ng success mo, at nakakalimutan mo yung talagang mas mahalaga at mga bagay na nagmamatter sa mundo, such as your relationship with God, your relationship with yourself, and your relationship with others, your family. Napakalaking failure nun. Kahit pasabitan ka ng 10, 15 medalya dahil sa iyong talino, kung nakakalimutan mo ang mas mahalagang bagay kagaya ng relasyon sa Diyos, then you are still a failure. Ano nangyari sa'yo? Nakalimutan mo yung mga relasyon sa Diyos? Valedictorian ka nung high school. Tapos nung nag-college ka, cesarean ka na. Valedictorian nung high school, nung mag-college, cesarean. Bakit? Hindi mo alam mag-determine kung anong mahalaga at hindi. Kung anong tama't mali. Masyadong mataas ang IQ. Hindi naman na-develop ang EQ.
ang SQ at ang AQ. Ano ho yun, pastor? Ang daming Q. Ang alam lang lagi natin iniigi, IQ. Those who have higher EQ, SQ, and AQ, but average IQ, tend to go farther in life. Ang masigit daw na nagtatagumpay ay yung develop at mataas ang EQ, emotional quotient, SQ, social quotient, marunong makipagkapwa, and AQ, adversity quotient, marunong humarap sa pagsubok, hindi umaayaw. Eh, ang pinagagaling ng marami, lalo't mga kabataan, IQ, intelligence quotient. Magaling sa math, magaling sa ganito, hindi naman marunong maglaba. Sabi mo sa katabi mo, aray mo. 99 ka nga sa lahat ng marka mo. Kadalasan po yung mga mataas ang EQ, SQ at AQ, yan yung mga businessmen, successful businessmen. Yan yung mga successful businesswomen. At yung mataas ang IQ, successful employee ng mga businessmen and businesswomen. Hindi ko po sinasabing pabayaan ng IQ. Pero hindi ito ang dapat priority o ito lamang ang titingnan ng pansin. Kaya mga schools, dapat invested din in developing the EQ, SQ, and AQ of a child. Because this will be the foundation of his and her character. Kaya mag-CLI na kayo. For God's glory. Dahil sa CLI, hindi lang IQ, EQ, SQ, AQ. Kaya pag-usapan natin ang isang woman of God na mataas ang EQ, SQ, at AQ. Hindi siya masyadong sikat. Hindi siya may magandang pangalan. Actually, siya nga ay parang palamuti lang sa istorya. Pero makikita ang kanyang story sa 4 na gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. Siya lamang ang may tanging istorya na makikita sa 4 na gospel. Ganon siya katindi. Siya po yung babaeng nagbuhos ng expensive perfume kay Jesus. Ang name niya ay si Mary. Hindi siya si Mary Magdalene. Hindi rin siya si Mama Mary. Siya yung Mary na kapatid ni Martha at ni Lazarus. Siya yung Mary na habang si Martha ay nasa kusina, siya ay nakaupo sa paanan ni Jesus habang si Jesus ay nagtuturo at nagsasalita. Matthew chapter 26 verse 6. Jesus was in Bethany at the house of Simon the leper. While he was there, a woman came to him. She had an alabaster jar filled with expensive perfume. She poured the perfume on Jesus' head while he was eating. The followers saw the woman do this and were upset at her. Followers means mga disciples. And they said, "Why waste that perfume? It could be sold for a lot of money. Could be given to those who are poor." Stop tayo dyan. Ang marami po pinagbabangga ang istoryang ito. Yung pagbubuhos ng perfume at yung pagtulong at pagbibigay sa mahihirap. Pinagbabangga na parang dapat mahalaga itong isa kaysa dito. Huwag po natin pagbabanggain yon. Hindi po usapin dito kung alin ang mas mahalaga, yung sumamba o tumulong sa mahihirap. Yung makinig o maglingkod, parehas pong mahalaga. Kailangan lamang nasa tamang lugar at nasa tamang priorities. Mahalaga po ba ang magtrabaho? Ulit, mahalaga po ba ang magtrabaho? Mahalaga din po ba ang sumamba sa Diyos? Huwag niyo sabihin, may pinipili tayo doon. O di magtrabaho ka, pero yung Sunday, ibigay mo sa Diyos kasi Kanya yon.
Kasi pag inangkin mo ang isang bagay na dapat ay kay Lord lamang, kahit pa yan ay blessing sa paningin mo, overtime din ito, paldong-paldo. Ay hindi yan blessing, magiging sumbayan. Look at your tithes. Pag hindi mo dinala sa templo ng Diyos, kala mo nakatipid ka kasi hindi nabawasan ang iyong income? No. Sa halip na mabuksan ang pintana ng kalangitan, ang nagbubukas sa iyo, pintuan ng salot. Sabi mo sa iyong katabi, hindi tayo ganon. Giving to the poor is as important as pouring perfume on the Lord Jesus. Matthew 26 verse 10. But Jesus knew what happened. He said, "Why are you bothering this woman? She did a very good thing to me. You will always have the poor with you, but you will not always have me." Bakit sinabi ito ni Jesus? Kasi ilang oras na lang, mamamatay na po si Jesus sa cross. And verse 12 says, "This woman poured perfume on my body. She did this to prepare me for burial after I die." Sino naman ang nagsabi kay Mary na si Jesus ay mamamatay na? Bakit alam niya? Ba't hindi alam ng mga disciples? Pero alam ni Mary na si Jesus ay kailangan ng ihanda sa kanyang burial. The good news will be told to people all over the world. And I can assure you that everywhere the good news is told, the story of what this woman did will also be told and people will remember her. Ganun na lamang ang pagtangi ng Panginoong Hesus at paghanga sa ginawa ni Mary. Ang pinakitang example ni Mary is a selfless faith. Now, sa ating binasang story ni Mary, ano ngayon ang selfless faith? Paano malalaman na may selfless faith ka? Number 1, ang selfless faith ay may significant act. Ang ginawa ni Mary ay kapansin-pansin. Biruin mo. Kumakain ng lahat. Tahimik, seryoso. Pero biglang may nagbuhos ng mamahaling pabango. Ay di bagay kapansin-pansin? Tingnan mo ngayong katabi mo. Kapansin-pansin gayang katabi mo? O kulang sa pansin? Alin doon? Ano yung ibinuhos ni Mary? Calvin Klein? Bulgari ba yun? Creed Aventus? O Dior Sauvage? At ano ba ang naging reaksyon ng mga disciples? They were upset. Nainis sila. Anong reason? Pastor, ba't nainis ang mga disipulo? Gawang ang ginawa naman ni Mary ay isang act of worship. Ganito yan. If we do a significant act of faith, people who do not understand will hate us, will be upset. Ang totoong Kristiyano na may Kristo sa puso, maraming pagkakataon na may mga magagalit at maiinis sa atin. Dahil hindi nila kaya at maintindihan ang faith natin. Hello? Marami pong nang-iwan sa ating Apostle Bishop Art because of the calling of God in his life. Yung faith niya na mapatayo ang building na ito. Marami. Pero hindi yun bad news. Praise God. Good news yun. Alam niyo ba ang bad news? Ang bad news, hindi yung may galit sa'yo dahil sa faith mo. Ang bad news ay kung yung mga tao sa paligid mo, walang pakialam sa'yo. Wala man lang kadating-dating ka sa kanila. Imaginin mo, maging invisible ka sa isang lugar. Kausap nung yung grupo, saan tayo kakain sa labas? Sabi mo, ako po sasama. Saan tayo? Sa Jollibee.
Sige po, Jollibee tayo. May naririnig ba kayo? Tara na. Hindi siya pinapansin. Anong mararamdaman mo pag invisible ka sa paligid? Ang sakit nun, yan ang worst na pwedeng mangyari sa isang Kristiyano, yung maging ignored ka. At yung maging irrelevant ka sa mga nasa paligid mo. Ikaw ba'y nakaranas na sa work na irrelevant ka? Paano yun, pastor? Yung wala silang pakundangang magmura sa harap mo. At nandun ka. Ibig sabihin, irrelevant ka. Wala silang kundangang maglasing sa harap mo. It means you are ignored. Pero merong isang mukha. Yung nasa classroom ka, tapos magkukopyahan sila sa exam, tapos may gaganito. Huwag kayong ganyan, nandyan si Father. Bebentayan kayo niya ng luya. Si Mr. Hallelujah. Magagalit ka ba doon? No. Matuwa ka kasi relevant ka. Kasi hindi nila kayang kumilos at gumawa ng isang bagay na hindi gusto ng Diyos kasi nandun ka. Hindi ko alam kung may kausap pa po ako dito. Yung sa opisina nyo, hindi ka niyayaya sa lakad nila kasi magiinuman sila. Tapos ang sinasabi, huwag mong ayain yan, hindi naman yan iinom. Yan ang gusto niyan ay salabat. Bakit salabat? Mr. Hallelujah. Puro luya lamang ang gusto niya. Niloloko ka, kinukutsa ka, huwag kang magalit. Matuwa ka, ibig sabihin, sila'y umiilag sa paggawa ng masama. Kapag nandiyan ka, it means you are relevant, you are significant. Nagiging konsensya ka nila. Kahapon nga po, nagkita-kita kami nung aking mga ilang kaklase nung college. Diyan po sa may Paliokan. Kami yata po'y 7. At yung isa kong kaklase doon, na nagrarant sa kanyang mga napapansin sa mundo, ganito, ganyan. Alam nyo, ang ginawa niya, humingi ng pasensya sa akin. Sabi ba naman, ay nako, sorry pastor, pasensya ka na sa nasabi ko. Hindi ko naman siya sinasaway. Ang ibig sabihin doon, relevant ka. Huwag kang magagalit. Naroon yung pagrespeto nila at pagkilala. Alam naman nila nung ako'y college, marami din akong kalokohan Ay bakit ganoon kami nagkita-kita? Sorry pastor, nakapagsalita ako ng pangit. Sabi nung isa, o-order na ba tayo ng bucket? Anong bucket? Bucket of beer. Okay lang ba, pastor? Pasensya ka na, ha? Alam niyo yon? Ang tawag doon, relevance. Nangingilag sila sapagkat ramdam nila na may dala kang Kristo, na may Diyos kang daladala, na maaaring mag-conflict sa kanilang gagawin. Alam niyo, ang nangyari, hindi na natuloy. Natuwa na kami sa kwentuhan dahil noon lang ulit kami nagkita-kita. Huwag kang mahiya sa persecution kasi may impact yung presensya mo. Kaya ka pine-persecute kasi sila ay nakakaramdam ng significance mo. Praise God nga kasi you are being a salt and light of the world. Palakpakan natin ang Panginoon. Gaya po ni Mary, hindi siya nahiya na gawin ang isang kapansin-pansin na act of worship kahit siya'y kagalitan, pansinin ng mga disipulo. Ang masama ay kapag ang mga tao sa paligid dead mo lang sa'yo. That is the most painful thing that could happen to a follower of Jesus.
Si Lot, nung gugunawin po ang Sodom and Gomorrah, kinausap siya ng angel ni Lord. Winarningan siya na umalis na at isama ang kanyang pamilya. Ay di ba ho'y pinuntahan niya yung kanyang mga manugang? At nagsalita siya, tayo na at ng Diyos daw ay magpapadala dito ng apoy at susunugin ng Sodom at Gomorrah, tutupukin na. Alam niyo, sabi ng mga manugang, di nga. Hindi naniwala kay Lot. Bakit, pastor? Kasi si Lot, kamukha na ng mga taga Sodom at Gomorrah noon. Kaya naging irrelevant na ang boses niya. Kaya kapag ikaw ay panay ang sabi sa iyong mga nasa paligid, tigil nyo yan, tama na yan. At hindi sila tumutugon sa iyo, mag-ingat ka. Kasi baka irrelevant ka na. Ang tunay na may relevance, hindi ka pa nagsasalita, sila na mismo ang tumitigil. At yan ang anointing ng mga taga-JA1. That is called significance. Tandaan natin ito. It is better to be hated by man, but defended by God, than to be defended by man, but hated by God. Pili. Be defended by God or defended by man. Hated by God or hated by man. You cannot have the best of both worlds. You have to choose, which comes to the next point, number 2. Ang selfless faith ay may sacrificial act. Sabihin nga natin, sacrifice. Matthew 26 verse 7. While he was there, a woman came to him. She had an alabaster jar filled with expensive perfume. Magkano po ang average na sweldo ng empleyado sa Batangas? Magkano? 15,000? 20,000? Or what? 25? Sabihin natin 20,000. Considering the provincial rate. 8 times 12 mo ang 20,000. Magkano? 240,000. Almost 300,000, sabihin na natin. Yan daw ang halaga ng perfume na binuhos kay Jesus. Almost 300,000. And that is just a perspective coming from this place. Ako po, dati po ako, mahilig po ako sa damit, sapatos. Pero habang umiedad, nababago din pala. Ngayon, mas gusto ko na ang perfume. Nagpapabili pa nga po ako sa ibang bansa kasi mas mura doon kaysa dito. Sino ditong mahilig sa perfume? Pero ako ba hindi nagpaparinig, ha? Wala akong sinasabing ako'y regaluhan nyo ng perfume sa December 9. Wala akong sinasabi. Hindi ako nagpaparinig, ha? Wag ganun mag-isip. Pero ang GCash ko po, 0916. Hindi. Siyempre, gusto ko naman, maghaharap ako sa tao at may kakausap sa akin, maamoy naman nila na, ang bango naman ni Pastor. Amoy mo nga yung katabi mo. Anong amoy? May anointing po. May anointing. Uy, ang bango naman ni Pastor. Kaysa naman sa ganito, sayang naman si Pastor. Ang mukha pang langit, ang amoy pang impyerno. Amoyin mo nga yung katabi mo kung panlangit ang amoy niya. Hindi pwedeng mukha lang ang panlangit, dapat amoy din. Tanong, what is the most expensive perfume in the world ngayon? Ano sa palagay niyo? Yan po'y mabibili sa Dubai, UAE. Ang tawag sa pamakong yan ay shumuk. Shumuk. Akala nyo ilang para, no? Yan po ay
gawa, yung bote niyan ay gawa sa precious stones. May 18 karat na ginto, maraming diamond, maraming topaz, maraming pearls. Tapos yung perfume, mula sa mamahaling ingredients like agarwood, sandalwood, musk, and Turkish rose. Magkano yan, pastor? Mura lang. Tanungin niyo kung magkano. $1.29 million. Or 71 million pesos. Kaya mo yan kung ikaw ay may flood control project. Biro lang. Ikaw kaya na may gagastos ng garni ka mahal para lamang sa isang pabango. Pero alam nyo, ganyan ang level ng sacrificial act na ginawa ni Mary. Hindi po siya namili, nasang gadina yung pabangong ayaw ko, yung babangong mumurahin lamang, yung mabibili lamang sa afisyonado at sa preskripto, nasang gayon din. Hindi ho ganun ang ginawa ni Mary. Ang ginawa ni Mary, nasan yung pinakamahal ko dito, ang babango, at ibubuhos ko kay Lord. Your treasure is not what you hold in your hands. Your treasure is who touches your heart. Ang tunay mong treasure, hindi yung hawak mo lang. Mga bagay na ito, mamahalin. Hindi yun ang tunay na treasure. Ang tunay na treasure sa buhay na ito ay kung sino yung talagang tumatouch sa puso at buhay mo. At kung meron kang kilala na gano'n ang epekto sa'yo, na may, He touches your heart. Treasure yun. Ingatan mo. Napakamahal ng pabango, pero ayon kay Mary, wala itong kwenta kung ikukumpara kay Jesus. Mas mahalaga si Jesus kaysa sa pabango. Buti na lang, may mga tao kasi, buti walang ganito sa JA1. Kung minsan, mas mahal pa natin ang gamit kaysa sa ating pamilya. Nagasgasan ng anak yung sasakyan, niyantok agad. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang hindi ka ganon. Ba't hindi mo pagsabihan muna at sabihin mo, anak, mag-ingat ka next time. At ipaliwanag mo sa kanya ang halaga ng sasakyan. Alam mo anak, yan ay nililinis ng daddy. Talaga namang ako'y dugot pawis ay inalay ko dyan. Kaya mag-iingat kapag naglalaro ka dyan, ha? Huwag mong gagasgasan. Kaysa hinagib mo agad ang yantok at agad hinataw, pak, pak. Ano ba talaga ang treasure mo? Yung mga hawak mo o yung mga taong malapit sa puso mo na nagmamahal sa'yo ng buong puso? O yung Diyos na kahit na ilang beses natin siyang sinasaktan, patuloy ka pa rin minamahal ni Lord. Siya talaga ang tunay nating yaman. Ang relasyon sa magulang, sa anak, sa asawa, mapuputol pag namatay. Pero ang relasyon sa Diyos, habang buhay. And this is the treasure that no one can steal. Your relationship with God. Yung anak ko po, na panganay, nung isang araw, humihingi ng sorry sa akin. Kasi meron siyang naiwalang mahalagang bagay. Alam niyo, sabi ko sa kanya, alayaan mo na yun, anak. Bagay lang yun. Mabibili uli natin. Kita ko siya, lungkot na lungkot. Daddy, don't be angry with me, ha? Why? Because I lost this very important thing. I'm sorry. Sabi ko, agad ko siyang kinomfort. Hindi ko yung pinagdiinan. Ano ka ganang bata ka? Hindi mo ginawa ito ganito. Ang sabi ko sa kanya, anak, ayos lang yun. Makakabili pa ulit tayo niya. Madaling bumili ng bagong bagay. Mahirap buuin ang nasirang relasyon. Mag-iingat ka.
Lalo mga tatay na naririto, alam ko maalaga kayo sa sasakyan, sa gamit. Huwag niyo namang ipakita na parang, huwag niyo dudumihan ang sasakyan, ha? Lagi na lang ang nasa putikan bago sabay sakay agad. Baba! Huwag naman ganon. Sige ka. Papalitan ni Lord yan ng tricycle. Para hindi ka manghinayang kahit maputi ka. Pero sabi ko sa anak ko, next time be careful ha, kasi mahal yun. Maging good stewards tayo para hindi ihinto ng Lord ang blessing. Ipaliwanag mo. Madaling ayusin ang gasgas ng kotse, pero hindi madaling ayusin ang gasgas sa puso na dulot ng ating salita. Sabi mo sa kaliwat kanan, ayos ka pag ha? Anong sagot? Ang tunay nating treasure ay ang Diyos. Kasi siya lamang ang makakahipo sa ating puso na walang ibang pwedeng kumalaw. Walang pwedeng pumantay kahit anumang mamahaling sasakyan o babango. Kaya nga po kami hindi nag-atubiling umuwi dito sa Pinas. Iwan ang maganda at pinagpalang buhay sa UAE para lang masunod ang kalooban ng Diyos. Kahit alam naming sakripisyo ang aming gagawin. Ganon talaga ang buhay. Opportunity yon for a leap of faith. Huwag mong iiwasan. Kasi higit sa kahit anong provision, mas mahalaga pa rin dapat ang provider. Sanay po tayong magtanim. Amen? Kasi alam natin, pag may tinanim, may aanihin. What you sow, you will reap. Pag nagbigay ka sa Diyos, alam mong may ibabalik siya sa iyo. Higit sa inaasahan mo. Giving yon. Pero ang sacrifice, iba. Ang sacrifice parang si Abraham na dinala si Isaac na walang idea kung may babalik pa. Ang giving, nagbigay ka at may marireceive. Pero ang sacrifice, next level of faith, selfless faith, nagbigay kahit walang return. Kaya ba natin yon? May kausap pa ba ako? Si Mary, hindi lang siya basta nag-offer o nag-give kay Lord. Siya po yung nag-sacrifice. Hindi naman siya babayaran ni Jesus Wala namang magbabalik doon sa halaga nung nawalang pabango. Pero ginawa niya pa rin, ang tawag doon, selfless faith. Minsan pinahahakbangan ka ng Diyos, pinahahakbang ka ng Diyos sa isang bagay na hindi mo alam at paglingon mo, wala kang babalikan. Ang tawag doon, selfless faith. Sacrificial act. Madaling manampalataya kapag nakita mo na, oy, safe pa pala, pwede pa akong umatras. Pero kapag dumating ka na sa puntos na wala ka nang babalikan at wala ka na lang ibang galaw kundi forward kahit alam mong hindi ka sigurado at malaki ang presyo na babayaran mo, okay lang sa'yo. That is called selfless faith. Sige, palakpakan natin si Lord. Come on. Gumagawa hindi dahil may balik, kundi gumagawa ka dahil may Jesus ka na. Nananampalataya ka hindi dahil sa pangako, nananampalataya ka kasi nakapokus ka sa nangako. Pero si Lord, hindi pa rin talaga yan pumapayag na wala. Kasi in due time, ang tatanggapin mo ay hindi sa form na gusto mo o ine-expect mo. Ang balik sa'yo ng Diyos, sa every sacrificial act, ang balik sa'yo, extraordinary miracle. Bago mo ma-receive yun, kailangan may sacrificial act. Kikilos ka, na sa palagay mo ay hindi mo kaya. Bakit? Dahil hindi mo ipinagkait ang mamahaling pamango, ano man ang iyong kalagayan. Kahit walang-wala ka na, hindi natin alam
kung gaano pinag-ipunan, pinaghandaan ni Mary yung mamahaling babango, pero walang atubiling kanya itong ibinuhos kay Jesus. Kaya nga po ako, isa sa nagmarka sa aking awitin ay yung gratitude ni Brandon Lake. Grabe yung kantang yun. Kasi ito yung nagsasabi na, Lord, ako'y walang-wala. Wala akong maiibigay sa iyo. Pero isa lang ang alam ko, meron ba akong hallelujah? Kaya sabi nung kanta, so I throw up my hands and praise you again and again. So all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but I have nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah. Hallelujah. Anong meron ka ngayon? Meron ka din bang mamahaling babango? Pastor, isa lang ang alam ko. May hallelujah pa ako. At lahat ng naririto na nakahandang mag-hallelujah, kahit na hindi siya sigurado, kahit siya'y nahihirapan, kahit siya'y persecuted, kahit hindi niya alam kung successful ba ang hakbang niya, basta ang mahalaga, he knows to have a selfless faith. Alam niyo po yung singer nito, si Brandon Lake? The singer was diagnosed with a disease. Biruin mo, gumawa ka ng kanta na naka-inspire ng maraming tao. He devoted himself to be an inspiration to millions all over the world. Ay hindi rin siya exempted sa matinding battle. At ang picture na ito ay right after the surgery. Siya ang kumanta nung kinanta natin. Kaya mo pa rin ba na mag-raise ng hallelujah? Ganong nandong ka sa banig ng karamdaman? O saka ka lang mag-hallelujah pag masaya? Kapag answered prayer lahat? Even those people whom we think are strong, they have their own pieces of brokenness. Job chapter 1 verse 21. Sabi ni Job, when I was born into this world, I was naked and had nothing. When I die and leave this world, I will be naked and have nothing. Anong sabi niya? The Lord gives and the Lord takes away. At ito yung pinakamatinding niyang binanggit. Praise the name of the Lord. Hallelujah pa rin. Mawala man ang lahat, hallelujah pa rin. Marami man ako ngayon, hallelujah pa rin. Malakas man ako, hallelujah pa rin. Mahina ako, hallelujah pa rin. Because the Lord gives and takes away. At ang ikatlo, ang selfless faith ay may story-worthy legacy. Matthew chapter 26 verse 13. The good news will be told to all people over the world. And I can assure you that everywhere the good news is told, the story of what this woman did also will be told. And people will remember her. Iba kapag si Lord ang nagsabi. Kunwari, inimbitahan ka sa birthday ni Henry C. At ang gagawin mo lamang, magdala ka ng regalo. Pupunta ka kaya? Ano kaya ang regalong dadalhin mo kay Henry C? Sa pinakamayamang tao sa buong Pilipinas.
Ano nga ba ang pwedeng iregalo ko sa isang tao na nasa kanya na ang lahat? Hindi po ba nakakahiya na magregalo? Meron na siyang lupain, maraming sasakyan. Ang may iregalo ko lang sa kanya ay busina at lupa sa paso. Pero kapag pinakinggan mo mismo si Henry C., malalaman mo naman ang gusto niya May isang mayaman, nasa kanya na lahat, nag-birthday. Walang may alam kung anong gusto niya at walang makapagtanong. Kasi baka hindi kayanin ang regalo. Pero may naglakas ng loob na lumapit at nagsabi, Ma'am, nasa iyo na ang lahat. Meron pa ba kayong gustong regalo? Sumagot po yung ma'am at sabi niya, ang gusto ko lang makasama ko kayong lahat dahil kayo ang kayamanan ko. Akala mo, ang dami mong pakitang gilas kay Lord. Akala mo para i-appreciate at i-accept ka ng Diyos, kailangan magpakagaling ka lahat. Ang gusto lang pala ng Diyos, pakinggan mo ang puso niya. Lumapit ka at sabihin mo, Lord, ano bang gusto niyong regalo? Ang sabi ng Diyos sa'yo, basta kayo lumapit. Kasi ikaw ang kayamanan ko. Nasa akin na lahat. Ang kailangan ko yung ikaw. Namatay ako para sa'yo. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Hindi lahat ng regalo nabibili. Malimit, walang presyo. Hindi magarbo, simple. Kaya alam ni Mary ang tungkol sa kamatayan ni Jesus. Nakapaghanda siya. Alam niyo kung bakit? Kasi natuto siyang umupo sa paanan nito. At nakinig siya habang nagtuturo si Jesus. Sa time na yon, malapit nang mamatay si Lord, pinili po ni Mary umupo sa paanan. At doon niya nalaman ang tungkol sa magiging kamatayan ng Panginoong Hesus. Kaya siya'y nakapaghanda ng isang mamahaling pabango. Kung tutuusin, hindi naman kailangan ni Jesus ang pabango. Ngunit nalaman ni Mary ito, kaya nakapaghanda siya ng pinakamainam sa abot ng kanyang makakaya. At ang Diyos na lugod, kaya sabi niya, darating ang panahon, ang istorya ni Mary na ginawa para sa akin will be a story of significance and sacrifice. At mangyayari din yan sa JA1 family. Hindi ka aalis sa mundong ito na wala kang story-worthy legacy, na hindi ka magkakaroon ng significance at hindi ka magkakaroon ng sacrifice. Malulugod din ang Diyos sa story ng buhay mo, JA1 family. Hayaan mong mula ngayon, siya na ang sumulat ng story mo. Bitawan mo na yung ballpen. Hayaan mo na ang Diyos na sumulat. Para yung legacy mo maganda. Para kahit wala ka na sa mundong ito, inspirasyon ka pa at encouragement ka pa ng mga tao. Kahit ilang taon ka nang wala. That is a story-worthy legacy. Ano nga ba ang gusto ng Diyos, Pastor, na sacrifice? What is the desire of God? Na sakripisyo, meron pa po ba? Nasa Kanya na ang lahat. Alam niyo ang sagot? Meron. Psalms 51 verse 17. The sacrifice you desire is not good works, is not achievements, is not goals. The sacrifice that God desires for us is a broken spirit. Because you will not reject a broken and repentant heart. Kaya kung may broken heart ka ngayon at broken spirit ka ngayon, this is the sacrifice that the Lord wants from you today. Hindi yung aayusin ko muna, Pastor, ang buhay ko bago ko lumapit sa Diyos at mag-alay. No! You are good at how you are now. Broken spirit, broken heart, lapit. That is His desire. Wala tayong pwedeng ibigay sa Diyos kundi pusong basag. Hindi dahil may kapalit, kundi dahil si Jesus ay karapat-dapat.
Kaya tumayo ka ngayon. Kapatid, tayo. Lahat ng gustong mag-alay ng kanyang the best perfume of aroma o aroma of worship. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ayos ka na. Ang tinitingnan ng Diyos, siya ba ang treasure mo? Ibigay mo na ang pinakamamahal mong, ang pinakamahal mong pagsamba. Na hindi ka lang nakatingin sa ibibigay ng Diyos, kundi nakatingin ka sa puso niya mismo. Hindi sa gagawin niya lamang sa iyo, kundi sa tinitibok ng kanyang puso. Yan ang selfless faith. Amen? J1 family, I encourage you today, huwag kang papayag na barya-barya lang ang ibibigay mo sa Diyos. He deserves nothing less than our best. At ito po ang iiwan ko sa inyo. Kapag ang puso ay nabasag, dapat ang lalabas dito ay mabangong samyo ng pagsamba kay Jesus. Basag ang puso mo. You are hurting from the past. From many challenges and storms. So kung malaman mo, kaya nabasag, na broken, kasi may gustong palabasin ng Diyos. An act of worship na mabango sa kanyang harapan. Sa bawat ang luha sa aking kahinaan. Prepare your heart, J1 family. Sa bawat loob at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Ito na lang ang magagawa natin. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagi sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Let this be your prayer right now. Let this song minister to you in a way that you will worship with all your heart. Tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan. Salita mo ay panghahawakan. Ano yun? Na ano? Na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Jesus, ika'y nariyan. Come on, with all your heart, sing. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagi sa akin na tunay. O ang alay. Come on, offer! Offer! Ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas! Itataas! Come on, raise your hands in worship. This is our hallelujah. Sa akin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag,
sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Come on, declare. Let the Lord. Ikaw, suriin mo ang puso ko. Oh, invite the Holy Spirit to encounter you in a mighty way. Ang iyong kalooban. Yes, Lord. Here we are. Yes. Ninanais ko ikaw. Itataas. Come on, louder with all your heart. Sa Diyos. Yes, Lord. Ang alay ko ay ang pusong basa. Ay pusong basa. Nagpapakumbaba. Itataas. Yes, Lord. Sa Diyos. Oh, hallelujah. Oh, ang alay ko. Yes, Lord. Ay nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Lord, in our brokenness, you are at the nearest. Kami, Panginoon, na may broken heart, doon ka pinakamalapit sa amin. Kaya Lord, at this point in time, let our broken hearts release the fragrance, the sweet aroma of worship that goes to your throne. You give, you take away. Blessed be your name. Praise be your name. J1 family, as you close your eyes and bow down your head, hayaan mong katagpuin ka ng Diyos in a mighty way ngayong oras na ito. Lord, yung mga broken hearts, at this time, katagpuin niyo sila. Iparamdam niyo sa kanila ang inyong matinding yakap ngayong oras na ito. Ang inyong matinding pag-ibig, Amang sumasalangit. Let this sweet embrace be upon them now. In Jesus' name. You are being embraced by God. Niyayakap ka ni Lord, kapatid. Yakapin mo siya pabalik. Come on. As you open up your heart, the Lord is pleased. At bawat patak ng luha, bawat pagsusumamo na meron ka ngayon, ang Diyos ay masayang tanggapin ang alay pagsamba dahil ito ang kanyang desire. Lord, salamat. I declare that in our brokenness, you will always meet us and encounter us, Lord God. Mawala man ang lahat, Panginoon, mahalaga, we have Jesus in our lives. Lord, salamat. Sabihin natin, Panginoong Jesus,
Panginoong Jesus. Come on, louder, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Salamat po Salamat po sa pag-ibig mo sa pag-ibig mo na hindi nagmamaliw na hindi nagmamaliw sa buhay ko. sa buhay ko. I am hurt, though I am broken, So I'm broken, but you receive my worship. but you receive A fragrant aroma of worship a fragrant aroma of worship that you will not despise. that you will not despise. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tinatanggap ko. Tinatanggap ko. Come on, sabihin mo, tinatanggap ko Tinatanggap ko. ang selfless faith, Selfless faith. ang pananampalataya Ang pananampalataya. na nakaturo lagi sa iyo Nakaturo lagi sa iyo. because you deserve Because you deserve all worship and glory, all worship and glory. all the best All the best that I could give. that I could give. In Jesus' name, In Jesus' name. I love you, Lord. I love you, Lord. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen Amen. and Amen. Salamat, Panginoon, sa kagalingan, sa kalayaan, at sa opportunity to worship you in our brokenness. We love you, we adore you, and we seal this prayer by your blood. In Jesus' name. Lahat mo'y magsabi na, Amen.